Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po ang manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, ang ating pagninilayan. Kahapon guys, diniscuss natin kung ano yung mga benefits ng mga taong mabubuti o yung mga taong namumunga, di ba? Ito yung mga taong iniidolo. Medyo nabubulol tayo. Iniidolo ng mga karamihan, nirerespeto, di ba? At maraming nagagawang mabuti at nagtatagumpay sa kanyang buhay dahil nga siya ay mabuti at namumunga. Pero ngayon, kabaliktaran naman. Ano nga ba mapapala ng taong masama, di ba? O yung mga wicked people nung panahon na nasa Biblia, ito yung mga tao talagang walang takot sa Diyos. Ginagawa nila ang gusto nila nang hindi na natatakot, di ba? Kumbaga, natatalo ang kaisipan nila, ang puso nila sa kanilang desire, yung kanilang katawan, kung anong hilig nila, di ba? Kung hilig nilang mag-drugs, guys, kung hilig nilang pumatay ng tao, magnakaw, lahat ng masasama ay kanilang ginagawa. Talagang kumbaga hindi na nila makontrol ang kanilang sarili. 'Di ba? Wala na silang lakas para labanan pa ito, kundi talagang umaayon na lang sila. Kumbaga parang na-hypnotize na sila ni Satanas. Kaya sabi sa Salmo chapter 1 verse 4 to 5. Iba ang taong masama. Sila'y parang ipinatatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihiwalay sa matuwid. So yun guys, yun pala yung mapapala ng mga taong masama. Particularly talaga yung walang takot sa Diyos. Yung walang habas na mamamatay ng tao, walang habas na magnanakaw, di ba? Walang habas na mangurakot. So lahat ng mga masasama ay nasa kanila. Kumbaga guys, sa bunga ng palay, 'di ba? Yung balat nun. Siyempre pagka kumuha ka ng palay, yung balat nun itatabi mo. Tapos yung bunga, yun ang gagawing bigas at lulutuin magiging kanin. So yung pinagbalatan, yun yung balat na wala ng value, 'di ba? Sinusunog na lang 'yan dahil wala nang pakinabang. So ganun din guys, ganun din ang gagawin ng ating Panginoong Hesus. Yung mga taong masasama, di ba? Kung sa panahon ngayon, di ba, nakakalamang sila. Injustice sila dito sa mundong ito. Kung halimbawa magkasala sila, di ba, nakapatay sila o nangurap sila, kaya pa nilang ayusin. Kasi magbibigay lang naman 'yan, di ba? Magbibigay lang naman ng padulas o under the table. Kung judge ka, babayaran ka at yung judge naman na yon, kung mahilig sa pera, siyempre tatanggapin yon. Wala nang kaso. 'Di ba? Lusot ka na. Kasi binayaran mo na at wala nang justice. 'Di ba? Pero yung mga bagay na yan, mga temporary lang. Yung paggawa ng masama kasi nga darating yung araw, mamawala ka rin, 'di ba? Mamamatay din ng tao, walang taong hindi namatay. 'Di ba? Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan, 'di ba? Nasa history 'yan, kagaya nila Hitler, 'di ba? Sila Saddam Hussein na alam natin na talagang sa panahon nila ay maraming namatay. At kung ano-ano pang mga sino-sino pang mga taong krimen. Kaya sa mga tao naman na nagkaroon ng injustice o yung nadaan sa puwersa, 'di ba? Dahil makapangyarihan yung kalaban, wala kang kapangyarihan para labanan niya, lalo na kung maraming pera, talagang injustice ang mangyayari at hindi papanig sa iyo ang batas kundi sa kanila lang. Pero darating yung araw, siyempre meron tayong ultimate judge, ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya nasusuhulan, patas kung humatol, di ba? Fair lang siya. So tumitingin siya sa puso at isipan ng tao. Kasi wala namang pwedeng makapigil sa kanya, 'di ba? At walang pwedeng magdikta
sa kanyang hatol. Lahat tayo pantay-pantay niyang hahatulan ayon sa ating mga ginawa. Kaya pag sumikapan po natin na yung mga masamang gawain dito sa mundo ay temporary lang. 'Di ba? Ang kapalit nito ay eternal na parusa. Alam naman natin lahat 'yan, guys. 'Di ba? Kabaligtaran nung gumawa ka ng mabuti, eternal naman na saya at pagmamahal sa Diyos na makapiling natin siya. Kaya ito po ang hingin natin na dasal sa ating Diyos na sana tulungan tayo na hindi mapabilang sa mga taong masasama, kundi mamunga tayo at mabuti, di ba? Kundi kilalanin natin ng Diyos, magkaroon ng takot. Magkaroon na tayo ng takot sa Kanya, lalo na kung may masamang intensyon. Kaya yun po hingin natin dahil alam naman natin, guys, ang tao ay hindi perpekto, may kahinahan, pero may kalakasan ng Diyos para tayo tulungan sa mga bagay nito. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubhana ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at lalong-lalo na kung ikay magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan ay pagkakaloob sa tamang panahon. Kaya tayo manalangin mo ni Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa kanyang buhay. Matagal na po siyang bedridden, Lord, sa bahay o sa ospital. Hipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang katawan. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman at yakapin niyo ng mahigpit para sa kanyang pamilya. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin ang aming dasal. At ganoon din po, Lord, sa magkakapatid, sa relasyon ng pamilya, sa mga nagkakaaway-away, nagkakagulo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan niyo po, Lord, tulungan na magkapatawaran ng bawat isa at ibalik muli ang magandang relasyon, pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganoon din po, Lord, sa financial, Lord, na lahat kami nangangailangan. Lalong-lalo na po, Lord, dinadalangin ko po yung kapatid naming walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Iniisip pa kung paano makaraos. Pambili ng ulam. Pambaon sa mga bata na papasok sa school. Mga allowance nila, Lord. At pambili ng gamot. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanang nagagawa sa araw-araw. So, ang lahat ng ito inihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.